Wow, ito na. Yung sir, yung gitna ng puno niya magandang lagyan ng sisiw. Bakuran nyo lang ng net. Guys, magandang umaga sa inyong lahat. So, andito tayo ngayon sa R&L Farm dito sa San Pablo, Laguna. At kasama natin ngayon si Sir Salvador at saka si Sammy, si Sir Salvador ang farm manager at si Sammy ang farm caretaker dito ni Sir Russell Jimenez of R&L Game Farm. So, itong R&L Game Farm na to, so kakaumpisa pa lang. So, pinapakita na nila sa atin ang humble beginnings nila. So, nag-acquire sila sa atin ng breeding materials and seryoso sila sa pag-breed, So, kumuha sila ng 3 trio tapos 1 kwadro. So, talagang pinuntahan natin, kasi kumbaga kasama rin naman sa itinerary natin, may oras tayo. So, naalala ko kasi lagi kung paano ako nag-umpisa. Kaya willing akong tumulong sa mga katulad nila, sir, pati sa farm pinupuntahan natin para maipakita natin ang setup. So, ito, kung makikita nyo, ito sir, mga ilang hektarya to? Mga 1 hektarya po. Ayun. So, mga 1 hektarya itong farm nila, kung makikita nyo, very bare pa lang siya, very bare. Ibig sabihin, wala pang laman, dine-develop pa lang. So, kung makikita nyo, mga 20 lang yung mga tipi. Mga 20 pa lang ang mga tipi nila, So, natatawa ako dahil sila nag-umpisa sa 20 TP, ako nag-umpisa ako sa 14 TP. So, talagang very related, So, nakakatawa. Ito. So, kung makikita nyo, pag binalikan natin to, a year after, siguradong malaki na ang transformation nito. So, kaya makikita natin, ipapakita natin ang before and after. So, meanwhile, puntahan natin ang mga breeding materials nila. Tara, puntahan natin dito. Plus tayo, nagkakasipon tayo sa ilong. Pag nagkasipon, yan ang umpisa. So, ano sila sa lupa. So, kung as much as possible, pwede nyo mailagay doon sa malilim muna, sa malilim. Masanay lang sila. Habang lumalaki, pwede nyo ilipat sa ibang range naman. Pare pa boss yung ibang... Pero ibaba nyo pag ganito kalalaki na. Laban na to. Kasi yan, hindi pa yan, delikado pa yan doon. So, pwede kayong paggawa ng ganito karami, ganito kalaki. Pwede nyo yung gitna. Maluwag. The more na maluwag sila, the more na maganda. Pero itong taas na to, okay yan kasi yung ammonia hindi papasok. Sa ilalim lang yan dadaan. Kasi nag-uumpisa pa nga lang, boss. Kaya ganito pa lang. Okay lang, walang problema. Itsura na nag-uumpisa pa lang. Oo, okay lang yan. Pero pagka naging maayos yung aming pwesto, siguro maging maayos yung mga kulungan naman. Yun lang. Ito, pwede niyang ibaba sa ganun. Para lang masanay sa labas. Kasi masikip na sila sa ganang edad. Hinihintay lang po namin bakunahan ng kuwan at pagka nabakunahan ano pa ang kulang na bakuna dyan? Yung pong sakurisa. Sakurisa, yung turok. Saka po namin ibababa. Para mas safe na siya. Mas safe na. May protection na sa kuwan. So yun, pwede yan dun sa range area. Bububungan lang po yung kuwan. Bubungan lang yun. Kahit natrapal lang na bubong para mura. Ganyan, yung nabiling blue na trapal na manipis. Okay na yun. Ayan. So, ito yung maliit na cording, So, ako nag-umpisa akong magmanok. Ang cording area ko, ganito lang. Ang farm na pinag-umpisahan ko, ganito lang. Kasama na ang range ng mga sisiw. So, hindi ko pa alam. Nagkakamantay-mantay ang mga sisiw ko nun, So, ilang tipi itong nandito. Bale, kulang pong 20 ito. Itong nakalagay na tipi. Hanggang dyan? Oo, hanggang dito. Ayan, so meron silang mga 20 tipi. Ako nag-umpisa ako, 14 tipi. 14 tipi ang pinag-umpisahan ko. So, dati masaya na tayo na noong una okay na, sabi ko okay na ako. Ito na yung gusto ko, 14 tipi. Ayun, alam nyo naman ang magmamanok. 1,000 na ang tipi, kulang pa rin. Bumili na nga po kami uli na 10 noong isang araw. Ayun, 10 piraso. Lalo pa pag naitali nyo na yan. Nga po. Nakaka-excite na. Yung unang na po yun. Palabas nyo, wow, ito na. Yung sir, yung gitna ng puno niya magandang lagyan ng sisiw. Bakuran nyo lang ng net. Ganda. Para doon po hahapon yung mga sisiw kasi sa hapon. Yung hangin doon, mapresko. As compare sa silong nito, ang hangin dyan, mainit. Mainit din po. Kaya maganda ang sisiw sa ilalim. Kasi pag ganitong, ang range ko kasi dalawang klase. Pag tag-ulan, ang range ko nasa open ganito.
Pero pag tag-init, nasa kakahuyan ang range. Mm. Para yung paglaki ng sisiw, talagang tuloy-tuloy. Kasi pag ganitong tag-init, mabagal kumain ng sisiw. Kasi laging uhaw. So mabagal silang lumaki. So pag nandun sila, okay lang. Hindi sila gaano mainit. Magana pa rin kumain. Kasi pag nandito sila, uunahin nila tubig. Doon nagkakasipong boss, gawa ng kuhan. Natako sa tubig, nainitan ng tubig. Tapos kahit na hindi mo naman sinasadya, kaya nga ako suggest pag ganitong farm nyo, ang paso nyo, yung paso talaga wag rubber. Ako ginagamit ko lang yung rubber na yan pag ang farm ko pag ganyan. Kasi pag gumulong yung paso na yun, basag sa baba, sayang. So yan, okay lang yan sa pag ganun. At itatali mo. Pero pag ganito, mas maganda yung ano, kasi hindi umiinit ang tubig. Pag pasok. Parang yung tapayan ng tubig, Yun, boss, hindi nung araw. umiinit yun. Kung pa pwede malaki, para punuin yung umaga hanggang maghapon na yun. Okay. May iwasan yung pagkakasipon ng manok pag gano'n ang inuman. Tignan yung mga Para tingnan natin ang mga breeding materials, ano. So guys, I hope it becomes an inspiration to all of you, ano, na talagang ito nagsusumikap, nag-uumpisa ng tama. So binisita natin para matulungan natin kung anong pwede nating maitulong, ano, sa pag-set up ng facilities. Of course, nag-acquire ng bloodline sa atin si Sir Russell, in the hopes na talagang somehow ma-improve yung quality ng pagmamanok, and kumbaga hindi natin bibiguin up to the point na ito yung binisita natin ang manukan nila, paano mag-start, paano yung setup ng mga brooder, ng kulungan, ng breeding pens, itong mga brood stags kung paanong gagawin. So we will help them the best way we can. Ayan. O ayan, gandang manok. Ito, mga golden boy saka 5K. Golden boy 5K. Tapos malayo ang itsura ng Bruce Barnett natin. Ito, kilala ko din. Paborito ko din. Makisig po boss, makisig. Bruce Barnett sweater natin. Si El paborito. Ito naman si Blueface Hatch natin, anak ng 3 times winner na si Verdugo. Yan. Ito yung bilirubol natin. Bilirubol na hatch. Ito Gilmore. Kapo ng Gilmore. Kapo manok. Ayan. Ito mga winner. Mga winner. Ayun. Ayan. 6 na panalo po ito. Oh, grabe. Galing. Ito po ang pumatay doon sa inyong kuwan eh. Wala. Ayan po ang pumatay doon sa inyong... Doon kay left nose. Oo. So ayan guys, ano? So in-inspect natin itong mga pens nila, ano? So nakakatuwa na talagang andito yung mga manok natin, and malinis. Tapos yung space, yung ventilation, lalo ngayon tag-init, napaka-importante na. So well ventilated naman sila dito sa area na to. And yun nga, puntahan natin ang battery cages nila, ano, kasi nagpa-priming na naman sila, and gagawa sila ng off-season breeding, ano. So itong off-season breeding nila, it will become June born. Magagamit ito pag January na materials, ano, paggawa ng national banded na mga na mga panlaban. So tingnan natin. Ito, magandang setup nila. Nakakatawa, malinis na malinis. Tingnan natin. Dito sana namin lalagay boss yung sisim. Oh, maganda. Lagyan nyo ng ipa. Lalagyan lang ng ipa boss. Ipa, oo. Tapos lagyan nyo yung disinfect. Ang pang-disinfect na ginagamit, chlorine lang. Ako, bibili akong kilo-kilo chlorine. Tapos pabili nga kami boss. ilagay mo sa ano yung lagadera na pangdilig. Isang kutsara, isang lagadera. Tapos idilig mo lang dyan. Ayun, Once a week, pag nagpapalit ka ng ipa, idilig mo. Para makatipid, huwag kang bibili ng kung ano, sabi lang mahal na chemical. Magkano isang chlorine? 200 lang yata ang kilo. Samantalang yung pang 500, 600. Guys, tingnan natin yung setup ng battery. Ayan. So malinis. Ayan, so yung battery nila malinis. Yung ventilation sa ilalim, it's really important yung ilalim na yan, kasi yung build up ng ammonia, gawa ng ipot. So tataas yan
magkakasipon, magkakasakit ang mga manok kung hindi mataas, ano. And then ito, lagi malinis, nadidiligan, nadidisinfect. So it will become perfect, ano, and very conducive. Yan, tingnan nyo yung mga manok, healthy. So pinaprime to ngayon, ano, pinaprime to. So pinaprime to para gamitin sa breeding. Ayan. So nakakatuwa yan. So ito yung mga hatches. Pansin ko, no? Ito mga hatches, nakalinya mga hatches. May coding sila. Ito naman, ito yung mga sweaters and other bloodlines. Sweaters naman. So talagang organisado, ano? Organisado, nakakatawa. So kumbaga, kahit maliit, they are on the right track sa pagbibreed, ano? Kasi kumbaga, napaka-importante na as early on sa isang farm, matutunan kaagad natin kung paano mag-organize ang sistema para kahit lumaki man ang husto, wala tayong magiging problema, ano, kasi organisado lahat. So doon nag-uumpisa ang lahat ng yan. Ayan. So ito yung breeding pen nila. So tingnan natin yung magiging brooder nila, no. Tingnan natin. Saka ito, no. Ito, tingnan nyo. Pag mahangin kasi kailangan hindi tinatamaan ang mga manok ng hangin kasi talagang titigil mangitlog ang mga yan. So ito, may protection sa hangin. So napapasok naman ang araw. And then yun, malamig ang ano sa ilalim, malamig ang hangin. Kaya talagang alam natin may itlog na. Oh, di ba? Nangitlog na tong golden boy. Ayan, so nangitlog na. So ibig sabihin, mainit-init pa. Ready na sila para i-prime. Ready na sila. So pwede nang pababaan to. Paunti-unti. Kasi tingnan mo, ang mukha nila mga pulang-pula na. Mangingitlog na ang mga yan. Mangingitlog na lalo mga pullets, mangingitlog na ang mga yan. Nangitlog na rin to sa. Nangingitlog na rin to. Ayun. So nangingitlog na tong mga to. So makakagawa sila ng breeding materials for January. So national, marami na kayong mapuproduce niyan. Ilang babae yan? 20 na po. So 20 babae. Kung mabuhay na lang tig sa 10 sisiw, that is 200 breeding materials. 100 lalaki, 100 babae. So 50% ang mapili mo na best, meron kang 50 babae, 50 lalaki. So kung makagamit tayo ng 50 babae, 50 lalaki sa national, sa 50 babae, 500 na sisiw yan. Kung tigsa 10. Ang dami, 250 o 200 na lalaki na panlaban sa national. Isang cycle lang yun. Isang batch lang yun. Isang batch. January born. Paano kung magkaroon ka pa ng 2 batch March born para may pandulo? Di 500 battle stag. Ang tanong, saan nyo tatali? Kaya nga po, naghahanap na kami ng pwesto, boss. So, ganun mag-compute, ganun tayo mag-compute ng production. So, as much as possible, kumbaga, tingnan din natin yung capacity natin, mapaghandaan natin yung eventual operations natin, yung expansion natin. Ayan, so ito kung makikita nyo, pinyahan, ito yung pinyahan na magiging cording nila, no? So ito, napakagandang cording nito pag naalis ang mga pinya. Kasi unang-una, malinis. Malinis siya, yung ecosystem mismo na natural nandyan sa lupa. Yung natural minerals, yung natural na health ng lupa, nandyan. Yung mga kulisa and everything nandyan. So kailangan ng manok yan. Hindi katulad ng i-demolish mo mga bahay, gagawin mong manukan, maduming-madumi yan. Kasi ang number 1 na carrier ng virus and bacteria is tao. So ito, napakaganda nitong i-develop na manukan, ano. So kahit maliit ito, of course lahat naman tayo nag-umpisa sa maliit. Sabi ko nga sa inyo, nag-umpisa ako ng mas maliit dito, mas pangit nito, mas disorganisado at halos wala akong materials. So later on na lang ako nakabili ng materials na binread ko din, ano. Pero kumbaga, kinikwento ko lang sa inyo para ma-inspire kayo kasi kumbaga, paglapag ng pa ako dito sa farm nila, sir, naalala ko agad kung anong inumpisahan ko, kung saan ako nag-umpisa, kung paano ako nag-umpisa. And masasabi ko na kaya naman palang gawin. So yung pangarap ko noon, nagawa ko na. Kaya naman palang gawin. So sana kayo, huwag kayong susuko, gawin nyo lang ang gusto nyong gawin, huwag kayong makikinig sa iba, talagang magagawa nyo rin, matutupad din ang pinapangarap nyo. Guys, maraming salamat sa pagsubaybay sa atin. Sir, maraming salamat po sa pinaunlakan nyo. Kayo. Natutuwa kami sa pagbisita ninyo sa aming farm.
Ay, natutuwa po kami. Salamat po. Salamat po. Sami, salamat ha. Salamat. Alagaan mong mabuti ang mga manok natin. So, ayun. So, guys, tapos na tayo sa pagbisita dito sa farm, sa RNL farm ni Sir Russell Jimenez. Ano? So, talagang bare naked pa itong farm, nag-uumpisa pa lang, and it will be a challenge and an inspiration to everyone, to the task who is up to the challenge, kung paano nilang mai-improve, mapapaayos, kung paano magiging successful ang isang farm from the humble beginnings like this. Bare ang facilities, minimum and everything, but mark my word, 1 to 2 years from now, it will be a full-grown farm. Sa mga nakapag-avail po ng mga bloodlines natin, ang breeding materials, lalo sa pahulugan system, mag-PM lang po kayo, and kung kasama sa itinerary natin, pag-ikot natin, pupuntahan natin ang farm nyo, makakapag-conduct tayo ng consultation, and titingnan natin ang farm nyo kung anong pwede nating maitulong, kung anong pwede nating ma-improve and everything. So andito lang po ang Team Sisiw Academy para sa inyo. Ayun. So yun, ang ganda.